Ito ay istorya ng isang mahirap na tao na nagngangalang Bulinggit. At ito ang tawag sa kanya ng mga bata sa kanyang bayan. Mahirap lang si Bulinggit, ang suot niya ay marumi at luma na. Mag-isa siyang mamuhay at hindi masyadong nagsasalita o nakipag-usap sa mga tao sa kanila. Kakatuwa siya sa ilang mga bata doon at nilalait siya sa kanilang kwentuhan. Isang araw, Hoy, butang na to ni sa sanina ni Bulinggit. Sige, isa ka adlaw nang nipangitaon ni Bulinggit. isang mananagat ang nakarinig sa mga bata. Naku, mga bata, ito ay napakasama. Ano ba, itay? Si Bulinggit ang pinag-usapan dito. Kumala nga kayo sa kanya, pwede ba? Wala kayong alam tungkol sa kanya. Kilala niyo po siya? Kwento niyo sa amin ang lahat-lahat. Makinig kayo. Pag sinabi ko ang kwento niya, hindi nyo na maiisip na gambalain siya ulit. Ang totoong niyang pangalan ay si Eric. Pumunta siya dito sa ating lugar upang maglakbay. Ngunit sa kasamaang palad, siya ay minalas. Uy, yung bag ko! Malas naman. Pagkatapos niyang minalas, sinubukan niyang humanap ng trabaho. O, anong sa atin? Sir, nabalitaan ko po kasi nga naghanap po daw kayo ng katulong. Tamang-tama. Interesado ka ba? May dala ka bang papilit dyan? Opo sir, ito po sir. Yan, patingin. Preto ba to? Opo sir. Nandiyan na lahat sir. Tanggap ka na. Sige, magsimula ka na. Pagkatapos niyang matanggap sa trabaho, si Eric ay nagsimula na kaagad. Sa mga trabaho mo, huwag ka palampa-lampa. Sandya na po po. Pulutin mo. Sa hindi inaasaang pangyayari, si Eric ay nagkamali sa kaniyang trabaho. Hoy, halika dito. Sa susunod, huwag kang palampa-lampa. Ayusin mo trabaho mo. Baka palitan kita ng iba dyan na mas magaling pa sa'yo. O ito, kung anong sweldo mo. Pasensya po sir, magre-resign lang ako. Ikaw bahala, nasa sa'yo yun. Nasa yun. Thank you sir. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, napagdesisyon na ni Eric na umalis sa kaniyang trabaho at naging isa siyang pulubi. Kahit na siya ay naging pulubi, sa kabila nito nanatili pa rin ang kaniyang mabuting kalooban. Minsan palihim siyang nag-iiwan ng bigas sa harap ng pintuan ng masungit na tao. Ba't ang baho dito? Huwag ka na bumalik dito, baka mapatay pa kita. Man si Nico yun. Bakit? May alam ka ba? Hindi mo ba alam na palagi ko siyang nakikita naglalagay ng bigas dyan sa inyong pintuan? Nung nakarang araw, nakita ko siyang hinigilan niya yung lalaking umihi dyan. At nakita ko rin siyang naglilinis sa harap ng inyong bahay. Ah, ganun ba? Hingi na lang ako ng pasensya sa kanya. Huwag matakot, hingi ako ng pasensya sa iyo. Sa lahat ng mga ginawa ko sa iyo. Ngunit ang mahirap na lalaki na may malaking puso ay nawala ng tiwala sa mga kaibigan at mga tao. Kaya siya ay namuhay mag-isa. Ngunit siya ay nanatili na mabait. Alam niyo ba kung ano ang ginagawa niya araw-araw? Namumulot ng plastik sa mga malalayong lugar upang matutulungan ng nangangailangan ng tulong
at tinutulungan sila. At ang tanging niyong ginagawa ay umupo dito at pagtawanan ang taong yun. Hindi na kailangan pang sabihin. Hindi na pinagkatuwaan ng mga bata si Bulinggit kahit kailan. Sa katunayan, nagsimula silang maging mabait sa kanya at di naglaon at naging kaibigan niya sila. Napakadali sa buhay na pagkatuwaan ng isang tao. Ngunit hindi natin alam ang paghihirap nila na kanilang pinagdaraanan. Kung hindi natin sila matutulungan, siguradong hindi natin dapat sila saktan. Tama ba?